Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. The past few weeks ay mukhang naging maliwanag na sa lahat na ang Lakers ay patungo na sa direksyon kung saan si JJ Redick ang kanilang magiging sunod na head coach. Nanggaling nga yan sa mga report ng reliable sources na tulad nila Shams and The Athletic, Chris B. Haynes ng Bleacher Report, Mark Spears, Jovan Buha, Dave McMenamin ng ESPN at iba pa. Ganun pa man ay nagkaroon nga tayo ng Woj bomb o isang pasabog mula kay Woj ng ESPN kagabi na ang focus na ngayon ng Lakers ay na kay Dan Hurley na back-to-back NCAA champion. So fake news ba sila Shams? Kung pagbabasehan natin ang kanilang mga naging balita noon ay hindi. Palaging ang tama ang kanilang mga balita. So posible nga na may nangyari behind closed doors na naging dahilan kung bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa Lakers. Well, lumabas nga ang report ni Mark Stein na kumontra umano si Anthony Davis sa pagiging coach ni Redick at mas gugustuhin pa nito na si James Borrego na lamang ang maging coach kaysa kay Redick. Nakasama nga ni AD si Borrego noon sa Pelicans kaya naman may familiarity na nga sila sa isa't isa. Kahit nga ang agent de LeBron James sa si Rich Paul ay nagsabi na dapat umano ay mas i-value ng Lakers ang desisyon o kagustuhan ni Anthony Davis kaysa kay LeBron sa ngayon. Kaya naman malamang na bago nga ni AD ang isip ng Lakers organization at ngayon mismong araw ay nagkaroon ng pag-uusap si Dan Hurley, Lakers GM Rob Pelinka at Lakers owner Jeanie Buss. At makikita nga natin kung saan patungo ang usapan na ito at kung may development ba tayo na naganap dito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito mga kaibigan? Habang matapos naman ang kanilang 18-point win sa Game 1 ay inamin ni Jason Tatum sa post-game interview na kinakabahan siya noong Game 1. Iba nga daw ang pakiramdam na nasa NBA Finals na at mukhang nakita nga natin yan sa kanyang performance. Sa first quarter nga ay tahimik siya at more on si Jaylen Brown at Kristaps Porzingis ang umaatake. Nagtala si Jason Tatum ng dissenting 16 points, 11 rebounds and 5 assists on 6 of 16 shooting sa field ngunit may kasama nga itong 6 turnovers. Decent performance nga ito ngunit hindi nga ito mga kaibigan ang aasahan mo na performance mula sa isang player na nasa first team All-NBA o kaya naman nasa top 5 best performing players ngayong season. Ganun pa man ay may luxury nga si Tatum na magkaroon ng good and not great performances sa playoffs dahil may 5 pa siyang all-star caliber teammates. Kung titingnan nga natin ng game kahapon, ang best player nga para sa Celtics kung ay sa pag-uusapan at impact at hindi sa stats ay si Jaylen Brown ito. Nagtala siya ng 22 points, 6 rebounds, only 2 assists, ngunit may kasama nga yan na 3 steals and 3 blocks while playing excellent defense kay Luka Doncic. Habang si Kristaps Porzingis naman ang second best player ng Celtics kahapon dahil pareho silang gumawa ni Brown ng mga puntos kung saan talagang dikit pa ang game o sila nga ang nagpalayo nito para sa Dallas Mavericks. So makikita nga natin kung nalabas na ba ni Jason Tatum ang kanyang nerbyo sa Game 1 at maglalaro na siya na pang MVP caliber sa Game 2. Sino ba para sa inyo ang best player ng Celtics noong Game 1?